Hello mga bebs! Welcome back sa aking channel! Dito tayo sa kwarto. Kahapon. Hindi ako nagbibideo lang ako mga bebs ng paunti-unti. Yung mga napanood nyo sa aking previous vlog. So, kasi wala tayong ganap. So, ngayon ay ito. Tapos na kami lahat maligo. Tapos na lahat. Hindi pa naman lahat. So, laban na ako kahapon pero kanina ko lang siya sinampay kasi nga napakalamig sa terrace sa veranda mga bebs. Hindi ka makalabas ng gabi doon dahil napakalamig, siguradong maninigas ka sa lamig. So ang ginawa ko kahapon, pinaikot ko na yung labada kasama na lahat pati uniform ni Yeram. Tapos tinanggal ko sa washing kahapon kasi nga kapag tinambak ko siya doon sa loob, yung hindi ko tinanggal, mangangamoy siya. So, ang ginawa ko yun, tinanggal ko nga, tapos pinasok ko dito sa loob. And then, sinampay ko naman ngayon, kinabukasan. Tapos, wala naman siyang amoy kasi nga tinanggal ko siya sa washing. So, ayun pala, sa background ko si Coco, natutulog siya. Hindi ako makapagligpit ng higaan ko dahil natutulog yung baby ko. And yung mga bata, Sabado po ngayon mga bebs, it's 7 na, December 7, malapit na po yung Pasko. So yung mga bata nag-request na naman sila, parang ang yaman nila no. So nag-request na naman tong si Yeram na gusto niya daw nang kumain ng Vietnam noodles. So di ba meron kami ditong restaurant malapit sa bahay na Vietnam noodles kung saan kami kumakain. So ayun, sinabi ko, sige, bili kayo doon, mag-take out kayo. So ayun, kasama si kuya niya. And then, ito, tas ngayon naglalagay naman ako ng fake nails kasi nga tomorrow, alam niyo na, wala tayong time para dyan maglagay tomorrow kasi pag umaga, aligaga tayo sa pag-aayos ng ating mga bata at syempre, paalmusal muna sa mga bata. So, ayun. Tapos, kahapon, may dala si Mr. na kimchi. So, yung kimchi na yun, galing yun sa aming, sa mga foreigner, ano ba yun, yung damonwa. So, ilagay ko ulit dyan kasi nalimutan ko na. So, tumawag kasi yung damonwa kay Merlin. So, ewan ko sa amin ba't hindi sila tumatawag. Ano rin naman ako, asawa akong Korean, di ba? So, ewan ko sa kanila. Ay, ba't ko na nilagyan? Wait lang. So, ayun, sabi ko, bibigyan daw ng kimchi si Merlin. Hindi naman makukuha ni Merlin dahil nga nagtatrabaho na siya. Tapos, tumawag sa akin si Merlin na kung gusto ko nga daw ng kimchi. So, pumunta si Mr. kahapon doon. Sa sa center na yan. So, ayun, nakuha niya yung kimchi mga bebs. So, yung kimchi na yan, ayun nga, galing doon. Every December, mga bebs, yung mga Korean dito ay gumagawa sila ng kimchi. So, kami niyan, mga bebs, itong December 14, gagawa din kami ng kimchi sa church. Kaya, pupunta kami doon ng mga bata para tumulong. Si Merlin, hindi ko alam kung makakapunta siya kasi nga, sometimes may work siya ng Sabado, sometimes wala. So, katulad ngayon, may trabaho siya ngayong Sabado. Last week, wala siyang work. So, pagka wala siyang work ng Sabado, pwede niya kaming tulungan gumawa ng kimchi sa church. Ayan, syempre, magbablog na naman tayo doon, mga babes. At ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung kimchi. Ayan, para meron kayong idea. So, ayun yung ganap natin. Mamaya ipakita ko sa inyo yung kimchi na galing nga doon sa damonwa. Ayan. Medyo marami-rami din siya. Tapos pala, abangan yung mga bebs sa 21. Meron kami dito ang Christmas party ng mga kaibigan. So, makakapunta dito yung ate ko. So, ayan, puntahan niya kami. Ay, ang gagawin ko, siguro, punta ako dun kila ate, magbabas kami ng mga bata. Kasi nga, siya na yung gagawa sa buhok ko.
siya na yung magkukulay kasi meron naman pang kulay na kagaya doon sa nagustuhan ko na kulay, 'di ba? Yung iririgalo kasi sa akin ni Mr. mga bebs, yung color ng buhok. So doon sana ako sa parlor mga bebs, kaya lang baka hindi ko kaya na pumunta ng parlor dahil nga alam nyo na yung ate nyo ay mailuhin. So mas pinili ko na dito na lang sa bahay magpa-kulay ng buhok. Pero sabi ni ate, punta na lang daw ako doon sa kanila sa 20. Tapos doon niya ako kukulayan ng buhok. Tapos 21 sasama sila dito sa bahay. Para syempre ihatid kami. Tapos yan, makikipag Christmas party na rin sila dito sa bahay. Ayun. So ayun yung ganap natin next week pa. So sa 14, gagawa tayo ng kimchi. So samahan nyo kami mga bebs sa paggawa ng kimchi next week. Naku, pagod na naman tayo nito. Nakapagod din. Nakapagod din gumawa ng kimchi mga bebs. Matrabaho yan. So makikita nyo yan next week. At Sunday pala, tomorrow ako ang magpe-pray na naman sa church namin. So pinaggawa na ako ni Mr. ng prayer ko. So ayun, magpe-pray kami. Magpe-pray ako. Naman pang hapon yung pray ko dahil mga bebs, hindi ako pang morning prayer. Si Mr. yan, pang morning prayer yan. Ayan. Pero hindi magpe-pray si Mr. Ako lang sa Sunday, tomorrow. Ayan, tapos pakita ko sa inyo later mga bebs yung yung binili ng mga bata. So, request ng mga bata, wala tayong magagawa. Gusto nilang kainin yung gusto nila. So, kung meron tayong pera, bakit hindi, di ba? Kung meron pa. So, ayun yung request ng ating bunso. So, ayun. Update ko kayo later mga bebs. Pagka dumating na yung mga bata. Anong oras na? Hindi ko makita yung oras. Oh my guys, mag-aalauna na pala. So, ayan, later na lang mga bebs, pag dumating na yung mga bata, sigurado pa ako. Ayan mga bebs, nandito na yung mga bata. Kararating lang nila. So, tingnan natin kung ano yung binili nila. Alam ko naman, Vietnam noodles yung isa. Yung kayetsa, hindi ko alam kung ano. Ito yung Vietnam noodles, mga bebs. Ayan, Vietnam noodles. Nasa ilalim yung soup. Tapos, meron siyang sauce na spicy. And then, may mga side dish. Tapos, merong soup na maliit. Tapos, ito yung karietchan. Ano ba yung karietchan? Ito. Yung kanin na merong beef. Ayan. Kanin na may beef, mga bebs. Ayan. And then, ayusin ko na to para makakain na kami. Kasi, mag-aalas una. So, alauna na mga bebs. Ayusin ko lang to. Ito naman, salo kami ni Yeram sa noodles. Meron akong dyan sisig na binili. Ginawa. Kaya lang, itong mga batang to maarte. Paano ba to? Wait lang. Ow. Chismo. Ay, dito pala yun. Napaka-hirap. Oh, guys. Ayan. Buti hindi ko pa nailagay yung iba kong yung iba kong fake nails. Ayan. Yung sabaw niya mga babes, mainit. Oh, wow! Mainit pa. Malinis yung kamay ko mga babes, ha? Baka anong isipin nyo. Ito yung noodles, oh. Ayan. Ayan. Tapos, ko tayo ng chopstick. Ayoko yung ganitong chopstick. So, ayun mga babes, naka-ready na yung ating lunch. Ito yung kay Yechan. Ito, hindi ko feel yan. Pero, nasasarapan si Yechan dyan.
May itlog din pala to. Tapos ito yung mga kimchi and radish, pickle. Tapos yung soup. Tapos yung noodles. Yan, kain tayo mga bebs. Kain muna kami. Kain tayo mga bebs. Marami akong gawain mga babes. Magtutupi. Magbabacuum. Kimchi. Yung kimchi dito, doon masarap. Ayoko yung ano? Yung baso? Pork. Ay, ano yun? Beef. Sana ko pigi, sasa. Sana. Ulit tumyong dyan. A few moments later. Ayan mga bebs, tapos na akong mag-tupi. So, lagyan ko lotion itong mga bata kasi naligo. Tapos mamaya gugupitan ko pa yung kanilang mga kuko. Ayan. Meron lang akong ichuchika. Sasabihin mga bebs. Tanong ko, sagot ko. Siyempre kung gusto niyo ring malaman, di ba? Ayan, yung mga anak ko, maluho ba ang mga anak ko? Ang sagot ko dyan, mga bebs, ay hindi. Kasi itong mga anak ko, nasanay sila ng wala. At nasanay sila na hindi humihingi ng pera sa amin, ng kanyang tatay, ganyan. Yun na nga yung noodles, diba? So, ayan, request lang nila yung pagkain, ganyan. Pero yung makikita niyo mga anak ko, mga walang mga alahas yan. Kasi hindi ko sila sinanay sa ganong klaseng pagpapalaki. Yung bigyan ng alahas, punuin ng alahas yung katawan, hindi. Yung iba dito mga bebs, bata pa lang yung mga anak nila. Yung ibang mga Pilipina dito, bata pa lang yung mga anak nila, parang punong-puno na ng alahas yung kanilang mga katawan. Ako, hindi mga bebs. Kahit naman may pambili kami, ganyan. Hindi. Nung bata sila mga bebs, alam mo kung anong binibili ko sa kanila? Silver lang. 925 na silver. Iyan lang yung binibili ko sa kanila. Pero ayaw talaga nila. Ayaw nilang magsuot ng ganyan mga bebs. Hindi sila sanay. Pagka, di ba nga meron akong kwintas na ayaw nilang isuot.
pagka pinapasuot ka sa kanila. Kaya yung mga anak ko mga bebs, hindi yan nasanay sa luho. Hindi ko sila pinapasanay. At kahit na may pera kami, ayoko yung ano sila, hingi ng hingi. Itong mga anak ko, nag-aaral sila. Itong mga anak ko, mga bebs, si Yetcha natapos ng middle school hanggang third year middle school. Wala, hindi yan nagbabaon. Hindi namin sila binibigyan ng pera. Kasi nga mga bebs, dito sa Korea, tawag nito, elementary, middle school, high school, pre mga bebs yung nila, pagkain. At saka, malapit ang mga school dito sa bahay, sa mga bahay-bahay, kasi hindi na nila kailangan mamasahe. Kaya, hindi naman nila kailangan ng pera para paggastusan. Wala naman silang paggagastusan mga bebs, kasi sa school hindi sila nakakalabas. Pagka-recess, hindi sila nakakalabas, hindi gaya dyan sa atin sa Pilipinas. Pagka-recess, di ba sa labas yung canteen, doon sila kakain, di ba? Tapos mamamasahe sila papuntang school, pauwi, di ba? So kailangan talaga magastos talaga sa Pinas pag nagpapaaral ka. Pero dito sa Korea, hindi. Kaya medyo maluwag sa amin magpaaral hanggang middle school. Ay hanggang high school. Pero syempre yung college hindi na yan free. So, dito na naman tayo maglo-lotion. Ayan. Inaasikaso ko talaga yung mga anak ko kahit na malalaki na. Kasi, nasanay sila eh. Ha? Lotion. Kasi nasanay yung mga anak ko ng alaga. Alagang nanay. So, iyon yung chika ko mga bes. Inare, etchanik hakyo kalte. Ton andyan eh, uma. Apa. Kunyang kane hakyo. Nay-chan? Ayan nga, diba? Tinanong ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi namin sila binibigyan ng allowance pag nag-aaral. Ang bayaran lang dito mga bebs ay yung uniform nila. Yun lang yung babayaran mo. Uniform hanggang summer, pang summer na uniform yan. Yan lang yung babayaran mo. Tapos bibili ka lang syempre ng shoes nila pang aral. Tapos bag, yun lang. Tapos mga notebook, yun lang, hanggang sa matapos na sila. Kasi yung uniform dito mga bebs ng middle school, so 3 years yun. Ano yun, hindi ka na magpapalit ng uniform. Yun na yun, lahat. Hanggang sa matapos ka ng 3 years. Kaya yung iba, kaya yung iba mga bebs ay, malalaki yung mga, pag first year ka, malalaki yung mga uniform para hanggang third year na yun. Pagka umabot na ng third year, hanggang dito na mga bebs, ay, saan ba? Hanggang dito na yung nila, pantalon. Katulad nung kay Yechan dati, hanggang dito na. So, noon, nagtataka ako, bakit yung mga kabataan na mga lalaki, bakit hanggang dito yung pantalon nila, hindi sila magpalit? So, ayun pala yung dahilan mga bebs. Kasi, mahal din yung uniform dito. Uniform, kaya ayun, kaya hindi na sila bumibili. Iyon yung mga bebs dito sa Korea. Kaya, pag high school ka dito, matatapos ka talaga ng high school. Ako kasi, mga bebs, hanggang third year or second year lang yata. Third year lang mga bebs. Hindi ako natapos ng third year. Nag-stop na dahil nga mahirap ang buhay. Mahirap yung buhay mga bebs. Wala na akong pamasahe papuntang school. Wala akong baon. Yun nga ang mahirap talaga pag wala kang baon. Wala kang papunta ng school. Hindi ka makalakad kasi malayo yung school. Diba? Hindi pwedeng maglakad. Kailangan sumakay. So ayun. Kaya na-stop din ako. Nawalan na ako ng ganang mag-aral mga bebs. So hindi ako nakapagtapos ng high school. Iyon yung mahirap sa Pilipinas. Pag wala ka talagang pampaaral. Hindi ka talaga matatapos. Ayun, nilaglag niya yung cellphone. So, ayun yung chika ko mga bebs. Nag-konting lang ako.
konting chika. Tungkol dito sa, yan mga bebs, hindi maluho yung mga anak ko. Yan, sa mga damit nga nila, di ba? Kahit na second hand lang yung mga damit nila, masaya na sila. Basta may nasusuot sila. Ayun, yung iba maarte. Kailangan bago yung isusuot nila. Magagalit pa sa nanay nila pag hindi nabilhan ng bago. Tapos susunod yung tawag nito, nakikisabay sila sa mga kasamahan nila sa school, ganyan. Hindi naman dapat yun, di ba? Hindi maganda yun. So, ayun, magba-vacuum muna ako. Or itutuloy ko muna to, tapos vacuum. Tapos, mag-straight tayo ng buhok. So, see you later mga bebs. $2,000 years later. Hello mga bebs, good evening. Ngayon tayo ulit video. Nag-air fry pala ako ng chicken na dapat ay adobo to. Kaya lang, nalimutan kong sabi kay Mr. kanina bago siya umuwi ng bahay. Nakalimutan ko magsabi na bumili siya ng patatas. So ayan, ayaw nang lumabas ni Mr. pag galing niya ng trabaho dahil nga malamig. Kaya sabi ko, naisipan ko na air fry ko na lang siya. Binabad ko nga siya kasi nga, ay minarinate ko nga siya para nga sa adobo. Pero, pwede din naman siyang i-air fry. So, ayan, napunta siya sa air fry. Pero okay lang. Baka, namimiss ko na rin yung ganitong barbecue. So, barbecue tayo ngayon. Pang second na to mga bebs. Ito, tapos na to. So, ito na lang yan. Medyo maaga pa naman. 5 pa lang naman eh. Pero tignan nyo, maggagabi na. Ayan. So, lang natin siya ng 20 minutes. Ayan. 20 minutes ba yan? Tama ba? Sobrang na ng aking mata. Tapos ipasok natin to sa loob mga babes. Yung ating chicken na masarap. Tapos gumawa ako ng sausawan mga babes na ito sibuyas na may kalamansi tapos toyo. Hindi ko lang nilagyan ng sili kasi ayaw ni Mr. na maanghang. Ayan, so tikman natin yung chicken mga babes kahit ito lang. Tikman natin to. Yummy. Sarap. Yum, yum, yum. Patikman natin sa mga bata. You want? Try. Maisa? Wow, masarap daw. Tanggalin mo yung buto, anak. Baka maano kayo sa buto. Tanggalin mo yung buto. Kansa na? Maisa? Sarap daw mga babes. Pwede na ako magtinda ng barbecue manok. Ayan. So abang ako'y naghihintay ng oras ng chicken, si Mr. Ando na pala. Hello ka daw, my love. My love. Hello. Ayan. So ako naman ay nag-edit ng thumbnail para sa vlog natin for tomorrow. Ayan mga babes, ready na yung aming dinner. So, luto na yung chicken. Yummy yung chicken, di ba? Ayan. So, naka-ready na lahat. So, kakain na kami. We are hungry. So, kain tayo mga babes. Samahan nyo kami, pero mabilis lang to. Speedy tayo mga babes. Kain.